Yan, si Egrag Crypto. Isa po siyang kilalang XRP analyst ay naglabas po siya ng isang matapang na pahayag ah, kung saan ang Relative Strength Index or RSI na XRP ay malapit na pong maging parabolic. Gumamit po siya ng detalyadong trading view chart para ipakita ang kasalukuyang RSI curvature na XRP at ito ay kapareho po ng ipinakita ni XRP sa kanyang historical performance na explosive bull runs na naganap noong taong 2017 at saka 2021. Kaya yan. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang RSI curvature na ito? Kaya, ayan, pakita po natin. Wala po pala siyang pinakitang chart dito. Ito po pala ay mula kay yung balita po pala na ito ay ayan, iba po pala yung nasa ibang balita po pala tayo. Ayan, ito po pala yung tamang balita natin dito kay Egrag Crypto. Sabi rito, Egrag Crypto to XRP investors, I believe RSI will indeed go parabolic. Yan, here's why. Ayan, ipakita po natin yung kanyang ibinahaging chart dito. Yan po yung kanyang actual na post dito. Ayan, palakin po natin para makita natin. Yan. Ang RSI po kasi ay isa po itong momentum indicator na sumusukat sa bilis at laki ng paggalaw ng presyo. Kapag ang kanyang slope ay bigla pong tumataas, ito ay sinyalis po ng lumalakas na buying pressure. Ito ang dahilan kung bakit maraming traders ang tumitingin sa curvature dahil kadalasan itong nauuna bago ang mga malalakas na pag-akyat ng presyo. Yan, palakin po natin para malinaw po nating nakikita. Ayan, malinaw po siguro ninyong nakikita yung mga value, yung mga price, pero yung malaga naman po rito is yung yung curvature ng RSI dito. Yan, may linagyan naman po niya ng indicator dito. Ayan, the curvature na may green, may mga green arrow signs dyan. Ayan, pinoint out po niya yung mga curvatures. Ayan. Kung tama po si Egrag sa kanyang nakitang pattern dito, ay posibleng simula ito ng huling stage ng bull run ni XRP na pwede pong magdala ng mabilis at malakas na pagtaas ng presyo ni XRP. Yan, pag-usapan naman po natin ang kanyang historical patterns. Ayan, ano nga ba ang ipinapakita naman ng kanyang mga historical patterns dito? Ipinakita po ni Ginong Egrag ang dalawang nakaraang bull markets ni XRP noong taong 2017 at saka 2021 kung saan parehong nag-step in. Yan, nag-stepen ang RSI bago sumunod ang halos vertical na pag-akyat ng presyo. Kaya yan po yung cycle 1 at saka cycle 2. Yan dito sa kanyang chart. Ngayon ay nasa cycle 3 na po tayo. Yan, noong taong 2017, yan po yung cycle 1. Taong 2021 ay yan po yung cycle 2. Ngayon ay tinukoy po niya ang tatlong mga phases o yugto. Una ay ang breakout phase, pangalawa ay ang corrective dip, at ang pangatlo ay ang final parabolic advance. Sa kanyang pananaw, ang kasalukuyang market ay sumusunod po sa parehong pattern at posibleng ito ang ikatlong beses na mangyayari ngayon. Ayan, ngayong cycle 3. Ngayon, kung mangyari po muli ito, maaaring umabot po sa XRP sa bago po niyang pinakamataas na presyo at magbigay po siya ng malaking kita sa mga maagang nakapasok na mga traders. Yan, at maging mga investors na rin. Ngayon ay ano po ba ang kasalukuyang setup ni XRP? Sa ngayon, si XRP po ay naglalaro sa mga presyong $3.02 at ang kanyang monthly RSI naman ay nasa 70s. Nakaraniwang itinuturing na overbought zone. Pero ayon po kay Ginong Egrag, ito po ay normal sa mga matitinding bull markets. Kapag nanatiling mataas po ang RSI
sinyalis ito na malakas pa rin ang momentum at posibleng simula pa lang ito ng mas malaking rally. Kaya sa market impact, kapag patuloy po na tumaas ang presyo habang mataas ang RSI, mas dadami po ang mga traders na papasok dahil nakikita po nilang malakas pa ang trend. At ito ay maaari pong magpabilis palalo sa pagtaas ng presyo. Paano po naitutulak ng presyo ang parabolic RSI? Kapag naging parabolic po ang RSI, ibig sabihin ay nagiging mabilis at mas malakas po ang pag-akyat ng momentum. Karaniwang nagdudulot ito ng short covering at panibagong buying pressure na nagiging dahilan ng biglaang pagtaas po ng presyo. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming analyst ang masusing nagbabantay kapag nagsisimulang maging parabolic ang RSI. Kaya sa market impact, maaari pong maging trigger ito para maabot ni XRP ang mga susunod na resistance levels. At kapag nagkaroon po ng FOMO, pwedeng magtuloy-tuloy ang pagtaas hanggang sa maabot ang bago po nitong all-time high na presyo. Ayan. Ngayon ay paano naman po natin haharapin ang risk or mga panganib dito? Dito po, nagbigay po ng mahalagang paalala si Ginoong Egrag na kahit maganda po ang ipinapakita ng pattern dito sa chart, wala pa rin pong kasiguraduhan ang kahit anong technical setup. Maaari pong manatili sa mataas na antas ang RSI ng matagal bago po magkaroon ng correction. Possible ring magkaroon ng biglaang external event na makakaapekto po sa kanyang presyo. Kaya mahalaga po ang tamang risk management kung saan ay dapat malinaw po ang ating entry at saka exit points bilang mga trader at investor. Sa market impact, ang tama pong disiplina sa risk management ay nakakatulong po para hindi po tayo malugi ng malaki kung sakaling nagbago ang trend ng biglaan. Ano naman po ang aasahan natin sa mga susunod na linggo? Para kay Ginoong Egrag, ang kasalukuyang signal ay nagpapakita po na papasok na si XRP sa huling yugto ng kanyang bull cycle. Kung totoo man ito, maaari pong masorpresa ang mga bearish traders kapag nagkaroon po ng biglaang pagtaas ng presyo. Ang mga susunod po na linggo ang magiging critical para malaman po natin kung uulit ang kasaysayan or kung mauulit po yung kanyang pattern dito. Sa market impact, kapag nagpatuloy po ang ganitong galaw, posibleng makakita po tayo ng $4 or higit pa na magiging presyo ng XRP kung saan ay maaring mag-trigger ng mas malaking institutional interest. Yan, sa aking opinion naman, ang analysis po ni Egrag dito ay nagbibigay ng malinaw na larawan kung bakit naniniwala po ang marami na papasok na sa XRP sa major rally. Nakaka-excite ito para sa mga holders, pero dapat pa rin po tayong maging maingat dahil kahit gaano po ka-bullish ang setup, pwede pa rin po tayong magkaroon ng malakas na pullback. Para po sa mga traders, pinakamahalaga po ang tamang timing. Ayan na naman, yung word na timing. At syempre, ang risk management para mapakinabangan po natin ang potensyal na pagtaas at maiwasan ang sobrang exposure kapag bumalik po ang market sa mas mababang presyo. Ayan.